Amen po ba? Kailangan natin laging iisipin lagi ang ating Panginoon. Huwag po tayo magmataas sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon lang po ang mataas at perfecto maging sa ating buhay. Siya lang po talaga. Amen? And then, if you don't finish, someone else will. If you don't finish, someone else will. If, example, ikaw, Kristiyano ka. Amen. Nanghihina ka. Bakit yung mga taga-sanlibutan kaya? Amen. Siyempre, magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Dapat, ikaw na Kristiyano, higit, amen, higit yung mas mataas ang pananampalataya mo kumpara sa kanila. Amen po ba? Right before success, there is a dark place. Bago ang tagumpay, ay may isang madilim na lugar o tatahakin. Ibig sabihin ito, amen, bagong araw magtagumpay, yung mga hinihiling mo sa buhay mo, marami kang munang pagdadaanan. Amen po ba? Lahat po tayo ay nakakaranas ng mga pighati sa ating buhay. Marami tayong nararanasan na minsan umiiyak ka. Amen? Minsan nagtatanong ka kay Lord, Lord, bakit ganito? Lord, bakit hindi mo pa binibigay? Ibigay mo na. Amen? Kailangan dumaan po tayo sa proseso. Bago ibigay ng ating Panginoong Diyos. Kung mamadaliin mo ang pagiging Kristiyano mo at di ka dadaan sa proseso at tatalon ka na lang basta, amen, sinasabi ko po sa inyo, pag di kayo dumaan sa proseso, kahit gaano ka kataas, ibabagsak ka ng ating Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. If you give up, then what? Kung sumuko ka, ano kaya sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? Amen. Mapapaliwara po ang buhay natin kung tayo po ay susuko sa ating Panginoong Diyos. Dahil minsan, napakahirap po talagang maging Kristiyano. Alam ko po, sa surroundings natin, pag sinabing Kristiyano ka, napakabait mo. Amen. Ang alam ng ibang tao, hindi ka marunong magalit. Amen po ba? Kung magagalit ka bang pigil na pigil. Parang, ganun ka ng ganun talaga. Amen po ba? Minsan, susubukan ka ng pitong mare. Amen. Umutangan ka tapos hindi ka babayaran. Tapos, pag siningil mo naman, ano mangyayari? Galit pa. Amen po ba? Kaya, panatili po natin yung ating pagiging Kristiyano, yung maluwalhating, amen, kaugalian bilang isang Kristiyano. Huwag po natin ibababa. Dahil, kung ibababa po natin ang ating pagiging Kristiyano, hindi po magre-reflect ang ating Panginoon sa buhay natin. Dahil, tinanggap mo ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, nasa sayo ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen. You'll never regret trying until the end. Hindi ka magsisisi na sumubok hanggang sa uli. Try lang po. Amen. Dahil hindi pa sa saan ba makakamtan din po natin yung inihiling natin sa ating Panginoong Diyos. Amen. It's better to die trying than giving up. Amen. Mas mabuti pang mamatay ka na lang. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na. Sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na. Ibig sabihin, patayin mo na yung luma mong ugali. Amen po ba? It's better to die trying than giving up. Amen. Huwag po tayo, amen. Ibig sabihin, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, mabuting mamatay ka sa paglilingkod sa ating Panginoon kesa huminto ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kung abutan ka ng kamatayan dahil naglilingkod ka sa ating Panginoong Diyos. Amen? Nangangaral ka sa kalsada, may nagalit sa'yo, bigla kang saksakin. Oh, ano ngayon? Amen? Dahil pinaglalaban mo lang, isinisigaw mo sa kalsada ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yung mga nagagalit sa'yo, gawa ng kaawayan. Amen? Dahil, kung hindi ang gawa ng kaawa, amen, poprotektahan ka niyan. Pero wag po tayo matatakot dahil po, ang
ang buhay natin sa sanlibutan nito, panandalian lamang. Amen? Kahit pinanganak ang mahirap, wag po tayo magtampo sa ating Panginoong Diyos. Kung ang buhay naman na pinapangarap natin ay nasa kalangitan. Ginto ang tahanan na inihanda ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Amen? Kaya wag po tayong mag-give up sa ating Panginoong Diyos at lalo po sa ating pagiging Kristiyano. Amen po ba? Past failure does not predict the future. Amen po ba? Ang nakaraang kabiguan ay hindi hinuhulaan ng hinaharap. Ibig sabihin po, kung ano yung past natin, past is past na. Huwag na po nating balikan. Forget the past and then accept the future. Amen po ba? Dahil nung nakaraan, old mo na yan eh. Old self mo na yun. Kilala ka na rin ng masamang tao noon. At ngayon, tinanggap mo si Jesus. Kaya, i-accept mo yung future mo. Amen. Na kasama ang ating Panginoong Diyos. Amen. As long as you are alive, anything is still possible. In short, hanggat may buhay, may yes, diba? Hanggat may buhay, may pag-asa. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa dahil magtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Amen. Don't quit. Keep trying. Don't stop. Keep moving. Don't despair. Keep believing. There is a way. There is always a way. Ibig sabihin, huwag tumigil. Huwag kang bumitaw. Patuloy na subukan. Huwag tumigil. Patuloy na gumalaw. Huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na maniwala sa ating Panginoon. May paraan at laging may paraan. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Amen. Keep going. You never know how strong you are. Amen. Ibig sabihin, magpapatuloy ka. Kailangan po natin magpatuloy dahil hindi mo alam kung gaano ka katatag. Amen. Keep going. You never know how strong you are until you look back at everything you've overcome. Amen. Magpapatuloy ka. Hindi mo alam kung gaano ka katatag hanggang sa tingin mo. Pag na-overcome mo ang isang bahay, saka mo marirealize na nagtagumpay ka. Amen. Dahil hindi ka tumigil. In-accept mo yung challenge ng ating Panginoon sa iyong buhay. Pag in-accept mo, tinanggap mo, umiyak ka dahil sa ating Panginoong Diyos. Amen. Dahil ipinaglalaban mo siya. At pag na-overcome mo yan, rumaragas ang pagpapala ang ating makakamtam sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Number 2. Amen. Moving. Gumagalaw. Kumikilos. Ibig sabihin, ang isang Kristiyano ay active. Aktibo. Ang isang Kristiyano ay effective. Epektibo. Amen. Ang isang Kristiyano po ay working. Nagtatrabaho sa kaharian ng ating Panginoon. Ang isang Kristiyano ay ongoing. Amen. Ibig sabihin, palaging nagpupunta sa gawain ng ating Panginoon. Mas inuuna ang gawain ng ating Panginoon kesa sa kanyang sarili. Ang isang Kristiyano ay impressive. Kahanga-hanga. Amen. Kailangan, pag ikaw ay, pag ang ating Panginoong Jesus ay nananahan sa iyong buhay, ikaw po ay kahanga-hanga. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay kahanga-hanga. Higit siya sa lahat ng bagay. Kaya, ang ating Panginoong Diyos ay narito upang alalayan ka. Kaya tayo pinili ng ating Panginoong Diyos upang ikaw na pinili ng ating Panginoong Diyos ay gagamitin niya sa kanyang kaharian. Amen? Ang isang Kristiyano po ay operational. Ibig sabihin, marunong magpatakbo ng ministry. Amen? Kayang i-handle ang kanyang ministry. Kung ikaw ay ministry ng music, kung ikaw ay ministry ng song leader, elder, youth leader, amen, kaya po natin i-handle yan.
dahil kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? At ang Kristiyano ay on the move. Ibig sabihin, gumagalaw, kumikilos, nagba-Bible study, nag-i-street preaching, nag-i-evangelize. Amen. Hindi po tayo nakaupo lang. Huwag po natin ngahayaan na nakaupo lang tayo. Dapat isang araw, amen, mangarap po tayo na tayo ay mangangaral na po ng mabuting salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Mula po sa aklat ng Joshua chapter 10 verse 3 hanggang 4. Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni-Sedec kay Horam, hari ng Hebron, kay Piriam, hari ng Jarmuth, kay Japhia, hari ng Lakish, at kay Debir, hari ng Eglon. Ganito ang kanyang ipinasabi, kailangan namin ang inyong tulong. Kailangan salakayin natin ng Gibeon sapagkat ang mga taga-roon ay nakipagsundo kay Josue at sa mga Israelita. Kahit gaano pa karami ang iyong kaaway, sasamahan at sasamahan ka ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng Joshua chapter 10 verse 19, ngunit huwag kayong titigil doon. Habulin ninyo ang kaaway. Unahan sila at harangin upang huwag makapasok sa kanilang lungsod. Inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan. Ibig sabihin, pinagtagumpayan. Pinagtagumpay ka na ng ating Panginoong Diyos. God wants us to learn the lesson of the past. Amen. Ibig sabihin po nito, amen, nais ng Diyos na aralin mo ang iyong mga nakaraan. Amen. Ibig sabihin, na-overcome mo ang the past mo. Ibig sabihin, pinagtibay ka na ng panahon. Amen. Nais ng Diyos na maaral o mapag-aralan mo ang mga aral ng mga nakaraan mo. Amen. Bitawan mo yung mga nakaraan mo. Mga lumang bahagi ng puso mo, mga lumang bahagi ng buhay mo, itapon po natin. Huwag po natin i-accept yung mga toxic na bagay. Amen. Lagi natin i-accept yung ngayon na ikaw na binago na po ng ating Panginoon. Amen po ba? Sa aklat po ng unang Korinto, chapter 10, verse 8 hanggang 12. Amen. Ito po yung dati nating buhay, na ngayon ay hindi na. Dahil tayo po ay binago na po ng ating Panginoong Diyos dahil in-accept po natin si Jesus sa ating buhay. Amen po ba? Sa verse 8, huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 tao. Amen. 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Amen. Kahimbal-himbal po talaga ang pangyayari noon. Amen. Na pwedeng mangyari po sa kasalukuyan. Kaya lagi po tayo magkapit-bisig, hawakan po natin yung pananampalataya natin at paninindigan natin sa ating Panginoon. Verse 9, huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Amen? Amen. Huwag daw natin kakalabanin ang ating Panginoon. Amen? Dahil may karampatang parusa na nag-aantay sa'yo. Amen. Pag kinalaban natin ang ating Panginoong Diyos, ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, mabubuwal at mabubuwal ka. Amen. Verse 10, huwag din tayong magreklamo. Amen ha? Hindi ko po yung sinasabi, amen. Ito po sinasabi sa aklat ng unang Korinto. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Amen. So, ito pong sa aklat ng Korinto, ito po yung mga old self natin na hindi na po ngayon, na wala na po ngayon. Amen po ba? Dahil binago na po tayo ng ating Panginoong Diyos. Verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay matulungan.
Ibig sabihin, tulad sinabi ko kanina, hanggat may buhay, may pag-asa. Amen. Binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng kaisipan. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng puso. Binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng malayang pagpapasya. Na yung malayang pagpapasya mo, kung ano ang pipiliin mo, tama ba o mali? Ang gawa ng sanlibutan ba o ang kay Kristo? Amen po ba? Verse 12, kaya mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya ay mabuwal. Amen. Marami kasing Kristiyano ang nagmamataas. Amen po ba? Siguro naman, sa tagal natin Kristiyano, marami tayong nakakasalamuha. Ako, marami akong nakakasalamuha ang Kristiyano. Na sa tingin mo, galing-galing na. Pero hindi pala. Amen? Sa tingin mo, gumagawa. Pero hindi pala. Amen? Minsan kasi, sa isang Kristiyano, iiwasan po natin yung ano. Pero wala po yun dito Amen Wala dito yan. Wala po yan sa God's kingdom. Amen po ba? Palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Amen. Dahil tayo ay mga binago na ng ating Panginoon. Experience lang po ito. Marami po kasing mananampalataya na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Akala lang nila, mag-serve sila kay Lord, tama na. Uupo sila, tama na. Amen. At minsan, tinitingnan nila ang ginagawa ng katabi nila. Amen. Kung baga, nagja-judge, iwasan po natin yung pagmamarites. Amen. Kung nangihilang isa, amen, agapan mo, alalayan mo. Amen. Meron ako isang kilalang tao na kahit anong salita ang ibanggit mo sa kanya, hindi siya lalaban. Amen. Dahil pag ginawa po natin yon, ibig sabihin, nananahan po ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Pag tayo ay nakipag-away sa ibang tao, amen, ibig sabihin, buhay pa ang lumang pagkatao. Amen po ba? Kaya ito yung iiwanan ko talagang mensahe na pinaka-importante para sa akin. Kaya mag-ingat ang sino mang nag-aakala siya'y nakatayo at baka siya po ay mabuwal. Amen? Walang ibang malakas kundi ang ating Panginoong Diyos lang. Walang ibang perpekto kundi ang ating Panginoon lang. Amen po ba? Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Next. Kiss. Hindi po siya halik Medyo kulang po kasi ako talaga sa S. Para ko si Coco Martin. Amen. Kiss to moving forward. Amen. Mga susi sa pag-usad. Amen. Mga susi, amen, kung saan ay magpo-forward ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. You must dream in line with the Word of God. Kailangan daw nating mangarap ng naaayon sa salita ng ating Panginoon. At tayo po ay laging mangangarap na balang araw, isa ka na sa mga tagapangaral ng salita ng ating Panginoon. Next, declare the future you see. Amen. I-declare mo, bilang isang Kristiyano, karapatan natin. I-declare kung ano yung mga gusto natin i-declare. Lord, gusto kong yumaman. I-declare mo. Kasi anak ka ng Diyos. Lord, gusto ko ng kagalingan. I-declare mo. Kasi anak ka ng Diyos. Amen po ba? Lord, gusto ko mataas ang exam ko sa school. I-declare mo kasi anak ka ng Diyos. Amen po ba? Yun ang karapatan natin bilang isang anak ng Diyos. Amen po ba? Next. Forgetting the past. Amen. Paglimu sa nakaraan. Ulit. Kalimutan na po ang mga nakaraan. Yung old set, itapon, huwag balikan ang mga toxic na bagay. Amen. Mga toxic na nakaraan mo, itapon mo na yan. Erase. Wala ka na sa katauhan ng ganyan. You accept Jesus in your life, kaya accept the future na kasama po ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Embrace change. Amen. Importante po na yakapin natin ang pagbabago na meron kang buhay ngayon na kasama po ang ating Panginoon. Build capacity. Bumuo ng kapasidad na kung saan meron kang kakayanan. Mag-still preaching. Amen.
mangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Umawit at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kayo lang po makakagawa niyan. Binigyan po tayo ng ating Panginoong Diyos ng mga talentong mga ganyan. Kaya, ibigay rin natin at gamitin po natin sa kaharian ng ating Panginoon. O baka naman binigyan ka ng talent ni Lord, umawit. Pero umaawit ka ng mga Moira. Ano mo yun? Sa lalaki, Jeremiah. Favorite ko yun dati. Amen? J Brothers, ayan. Mga husky. Pero yung kanta ayaw sa akin. Pero yung kanta gusto-gusto ko. Amen? Yun po yung sabi ko, marami tayong mga kapasidad na pwedeng gawin bilang isang Kristiyano. Dahil pinagkalooban ka na. Yung mga kapasidad na yan na meron ka, regalo po yan ng ating Panginoon. Amen? Hindi po madali ang mga aral sa pulpito. Hindi po madali ang maging MC. Hindi po madali ang maging song lead, maging music team, mag-guitar, lahat ng bagay, maging leader. Hindi ganun kadali pag di ka sinamahan ng ating Panginoon. Amen po ba? At lalong-lalo na yung giving. Amen? May pagsama po ng ating Panginoong Diyos dyan. Dahil sa bawat talata na babanggitin mo, dapat tatamaan ng palaso ang mga puso ng mga nakikinig sa'yo. Amen po ba? Dahil yung palaso na yon, si Kristo yan. Amen. Papasok yan sa puso mo. At mananahan siya. Pag pumasok yan sa puso mo, hindi na po siya mawawala. Amen po ba? Palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. Panghuli po yung bold action. Matapang na pagkilos. Amen. Kailangan po natin matapang. Matapang, hindi tayo matapang sa asawa, hindi tayo matapang sa boyfriend, sa teacher, amen. Matapang ka na may lakas na loob na maglingkod sa ating Panginoon at kaya mong isigaw ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Nothing changes until you change. Everything changes once you change. Ibig sabihin, walang nagbabago hanggang magbago ka. Hanggat magbago ka. Nagbabago ang lahat kung magbabago ka. Amen? Number 3, forward or pasulong. Amen. Ito po yung mga kasing tulad or synonyms ng salitang forward. Dapat ang isang Kristiyano ay matapang. Dapat ang isang Kristiyano ay daring, walang takot. Dapat ang isang Kristiyano ay speed up, mabilis. Amen. Dapat ang isang Kristiyano ay advancing, sumusulong, kahit anong laban. Amen. Kahit anong pledge. Amen. Diba? Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Napakasaya ng mga mens natin ngayon at nag-enjoy sila, nakakapag-rest up sila, tigit sa lahat, nakakakain sila ng masarap. Sabi ko nga, tinola kayo dyan, itlog nga lang ulam ko dito. Di ba? Kaya, yun kasi kapag lingkod ka ng Diyos, bibigyan ka ng pagpapahalaga ng ating Panginoon. Amen? Dapat ang isang Kristiyano ay aggressive. Dapat ang isang Kristiyano ay shameless. Amen? Ano bang sabi? Pangit pakinggan kasi pag tinagalog ko, walang ya. Hindi. Ibig sabihin po, hindi po walang ya. Walang hiya. Parang ganun. Shameless na lang. Hindi po marunong mahiya. Amen. Dapat ang isang Kristiyano, makapal ang mukha. Amen. Amen. Kasi kung hindi malakas ang loob mo, kung hindi ka mahiyain, hindi mo magagawa mag-Bible study. Amen. Hindi mo magagawang mangaral. Hindi ka tatayo sa pulpito nito na ang dami mo na mga nakikinig sa'yo. Iisipin mo, tama ba yung pinagsasabi nito? Amen, di ba? Kaya ang hirap sabihin talaga, shameless! Ang isang Kristiyano dapat shameless, hindi mahiyain. Dapat ang isang Kristiyano ay prospective, maaasahan. Dapat ang isang Kristiyano ay progressing, ibig sabihin, umuunlad. Amen? Umuunlad dapat tayo, hindi tayo pabaliktad, hindi tayo pabalik. Dapat umuusad tayo. Kumbaga,
Ang ngayon, tagabutas ka ng upuan, miyembro ka, bukas, leader ka na. Bukas, pastor ka na. Bukas, isa ka na sa mga namumuno ng isang kongregasyon sa isang simbahan. Amen po ba? Dapat ang isang Kristiyano ay moving ahead. Yung, nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ang dapat ang Kristiyano ay looking forward. Amen. Ang mula po sa aklat ng Josue chapter 10 verse 5, nagkaisa nga ang 5 haring Amoreo. Ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmuth, ng Lakis at ng Eglon, at pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Josue chapter 10 verse 12. Noong araw ng mga Israelitay, pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo. Nakipag-usap si Josue kay Yahweh at sinabi niya sa narinig ng buong bayan, huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Verse 20, at sila nga'y pinuksa ni Josue at ng kanyang mga kawal, kahit mailang nakatakbo at nakapasok sa mga napapadarang lungsod. Isipin nyo na lang po, bakit pabalik-balik po tayo sa aklat ng Josue? Ibig sabihin po nito, amen, na kahit gaano mang kalaki, amen, ang problema mo, amen, kung ikaw ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, amen, lahat ay kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. Basta manampalataya ka sa ating Panginoong Diyos. Yung lagi nating sinisigaw na warriors! Ahu, ahu. Di ba? Ignite! Catch the fire! Catch the fire! Ignite. Ibig sabihin, ang buhay mo nag-i-ignite kay Lord. Pag nag-ignite ang buhay mo kay Lord, meron ka ng apoy. At yung apoy na meron ka, pwede mong ipasa sa katabi mo. Ibig sabihin, pag naipasa mo sa katabi mo, yung apoy na meron ka, ibig sabihin, nananahan ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin na malakas ang ating Panginoon. Sa aklat Pinanghol, chapter 17, verse 9, ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nahikayat na sila nga ang tama. Amen. Bilang isang Kristiyano, huwag mo alalahanin. Amen. Basta tama po ang ginagawa natin para sa kahayaan ng ating Panginoong Diyos, ay tama po yan. Amen. Okay. Pati na lang. Okay. Mga 12 po tayo matatapos. Okay lang po ba? Kasi pinahirapan po talaga ako nito eh. Amen. Kaya lulubos-lubusin ko na. Sabi nga ni Romnick, lulubos-lubusin ko na to. Amen. Key to success, susi sa tagumpay. Meron po tayong left and right. Amen. Left, ang susi sa tagumpay ay faith. Pananampalataya. Pangalawa, susi sa tagumpay, focus. Mag-focus tayo kung anong ministeryo na meron ka. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ministry. Amen po ba? Ang lahat ng mga binigyan ng ministry, ibig sabihin, pinili ng Diyos. At dahil siya pinili ng Diyos, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Susi sa tagumpay, courage. Ang isang Kristiyano, dapat merong lakas ng loob. Hindi mahiyain, hindi mahina, kundi malakas. Amen. Unang palalakasin mo dapat yan, hindi yung katawan mo, hindi yung strength mo, dapat yung kalooban mo. Amen. Dahil yung kalooban mo, pwedeng pasukin ng kaawayan kung mahina ka. Dahil pag mahina ang kalooban mo, hindi mo na kayang manampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang susi sa tagumpay ay determination. Meron tayong sariling pagpapasya. At yung pagpapasya mo, dapat isa lang. Ang pagpapasya mo, dapat sa Panginoon lang.
Kung ano yung dictation ng Lord sa buhay mo, yun ang gagawin natin kasi lahat ng bagay na gusto mo, hahabulin ka na lang ng mga pagpapala dahil pinili mo ang ating Panginoon sa buhay mo. Susi sa tagumpay, aggressiveness, pagiging hyper, dapat ng isang Kristiyano, hyper. Amen. Ibig sabihin, ang hyper para sa akin is versatile. Amen. Alam niyo mo ba yung versatile? Pag sinabing versatile, lahat ng bagay kaya mong gawin. Kaya mong umawit, kaya mong mag-drums, kaya mo lahat. Kaya mo mag-Bible study, kaya mo mag-street preaching. Amen. Dahil lahat ng amen, lahat ng mga meron ka, ibinigay na yan sa'yo ni Lord. Amen. Kung hindi mo pa, amen, kung hindi mo pa siya, tawag yun, nakikita. Ano ba tawag doon? Yung yung nailalabas. Hindi mo pa nakikita sa kung ano talaga yung mga kakayanan mo. Hindi pa lumalabas. Amen. Maya, hindi mo alam na mahilig ka pala mag-guitar. Amen. Pala, keyboard ka pa talaga. Drums ka pala talaga. Amen. Kaya nga, kailangan po natin lahat ng aspeto na pinapagawa ng ating Panginoong Diyos, dapat meron po tayo. Amen. Huwag po tayo na isa lang ang meron ka. Amen. Dapat lahat ng bagay, kaya po tayo narito ay tinuturuan po tayo. Amen. Ng ating Panginoong Diyos. Na lahat ng bagay na ibinigay sa iyong regalo ay magamit mo sa kaharian ng ating Panginoon. Palakpakan natin malakas ang ating Panginoong Diyos. At siyempre, ang susi sa tagumpay, yung kanan, risk. Amen. Mga panganib. Amen. Pag yung mga panganib po, amen, ay napagtagumpayan mo po yan, amen. Ibig sabihin po, amen, na-overcome mo yung mga challenges ni Lord, yung mga test of faith ni Lord sa buhay mo. Amen. Dapat, lagi mong ini-enjoy. Enjoy mo. Kahit ang alam mo na napakabigat na sa buhay mo. Kahit iniiyakan mo na yung problema mo. Lagi mong sasabihin, Lord, naniniwala ako. Test of faith mo to. Ginawa mo to para maging matatag ang kalooban ko. Amen po ba? Sacrifice. Amen. Susi sa tagumpay. Dapat merong isang Kristiyano na sakripisyo. Amen. Paano ka babayaran ni Lord kung hindi ka marunong magsakripisyo? Kahit sa pagbibigay, kahit sa kalakasan mo, lahat ng aspeto na ginagawa mo sa kaharian, lahat po yan may kalaki po na sakripisyo. Amen po ba? Amen. Ang susi, pwede ko pa tanggalin na yung S. Yung susi sa tagumpay, amen, rejection. Amen. Katulad ng mga risk sacrifice, yun yung mga rejection na kailangan nating mapagtagumpay. Amen. Kung mapagalitan man tayo ni pastor, ni pastora, amen, hindi po yan para sa amin. Amen. Para po yan lalo maging matatag yung pananampalataya natin po sa ating Panginoon. At hindi po namin ginagawa yan sa inyo kung hindi po namin yan naranasan noon. Napakalupit po ng aming mentor na si Bishop Bonnie. Amen. Kung malilate po tayo, amen. Tulad nangyari kay Pastor Samuel, 5 minutes lang late siya. Hindi ka namin kailangan. Kahit wala ka, tutugtog kami. Diba? Kung mahina kang Kristiyano, magdadamdam ka. At ganun po yung nangyari kay Pastor Sam noon. Dahil ilang buwan pa lang naman kami noon, at ilang buwan pa rin nag-i-start ng Lopez noon. Kaya, hindi pa ganun katatag ang isang Kristiyano. Kaya maintindihan po natin, pag ang isang Kristiyano ilang buwan pa lang, nagkakaroon po siya ng maliit ng pananampalataya or maging matampuhin. Dapat nating alalayan. Pero, kung ikaw ay matagal nang mananampalataya sa ating Panginoong Diyos at napagalitan ka lang, nagtampo ka agad, sa tingin mo ba, may sakripisyo kang ginawa sa ating Panginoon? Hindi mo ba naisip
Kung bakit ka pinagalitan ng leader mo. Amen. Maganda kaya ang ginawa mo? Amen. Kaluhod-luhod kaya sa paningin ng ating Panginoon? Alam niyo po, kung kayo ay magkakaroon ng pagkakasala, una pong masasaktan yung lingkod na pinadala po ng ating Panginoon sa buhay niyo. Dahil isa man ang mabackslide sa inyo, pananagutan po namin yan. Pananagutan po namin sa ating Panginoong Diyos. Ang Lord na pong bahala ang magpataw ng parusa sa amin. Kaya kaming mga leader, ingat na ingat. Amen. At pinipilit namin na hindi maging maayos ang buhay ng bawat isa. Amen. Kaya pagpasensyahan niyo po kami kung minsan talaga kahit sa pangangaral nadadaan. Amen. Dahil kailangan lang po na ipaintindi sa bawat isa na kailangan po natin maging matatag at huwag po tayong susuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang dapat, ang susi ng isang Kristiyano ay amen. Ang susi sa tagumpay ng isang Kristiyano ay persistent, pagpupursige. Dapat meron tayo pagpupursige na umaten ng gawain ng ating Panginoon, yung walang hanggang paalala, Wednesday, Friday, Sunday ng umaga, Sunday ng gabi, Wednesday, Friday, amen? Yun po yung gawain ng ating Panginoon, amen? At isa pa, yung susi ng tagumpay, hardworking, amen? Kailangan po natin magtipag sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, amen? Everything will change and it is going to be beautiful and better than before. Ang lahat ay magbabago at magiging maganda. At mas maganda kaysa noon. Amen? Dahil pinurget mo na yung past mo, kinalimutan mo na yung old self mo, wala ka nang, wala ka na sa kamalayan ng, yung bigla kang mabibigla ng, kumbaga yung lumalabas, subconscious. Ibig sabihin ng subconscious, yung nabibigla ka, iba yung nasasabi mo. Wala na po yun. Inalis na ng ating Panginoong Diyos, dahil inaccept mo si Jesus sa buhay mo, yung future na kasama po ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong mararanasan. Amen? At mula po sa aklat ng Exodus, chapter 14, 13 hanggang 15. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ng ating Panginoon. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Egyptiong yan. Ibig sabihin, hindi na po natin mararanasan ang mga kahirapan na nararanasan natin noon. Dahil binago tayo ng ating Panginoong Diyos, ang ating mararanasan ay kung saan nakasama mo ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Verse 40, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Ibig sabihin dito, lagi po tayong tumawag sa ating Panginoong Diyos. Anong bang problema ang ating nararanasan? Dapat po, lagi natin kausap ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. At pang-uli, things to remember, mga dapat tandaan, bilang isang Kristiyano, never give up. Huwag sumuko. Believe in yourself. Maniwala kayo sa sarili niyong kakayanan. Keep moving forward. Patuloy na umusad o sumulong at palakasin ang pananampalataya mo sa ating Panginoon. Attitude is everything. Sa loobin ay ang lahat. Amen. Attitude is everything. Ang kailangan dito ay mabuting ugali. Magkaroon po tayo ng mabuting ugali. Alam ko naman to, ito. Practice makes perfect. Alam ko naman, alam niyo yung ibig sabihin nito, di ba? Amen? Patuloy ka na magpatuloy. Amen. At darating din yan. Amen? Mapagtatagumpayan mo rin yan. Amen?
Don't moving waste time. Huwag mag-aksaya ng oras at isipin natin lagi, ituon natin ang ating puso't isipan po, amen, sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Adapt to change quickly. Umangkop sa mabilis na pagbabago. Yakapin natin yung future na kasama po ang ating Panginoon. Huwag na po natin balikan yung mga problema noon, paglalasing, tulad ng sinabi ko, mga lumang buhay. Be happy in all situations. Maging masaya ka. Maging kontento ka kung ano ang meron ka. Amen po ba? Focus on your strength. Amen. Tumuto ka sa iyong kalakasan. Amen? Alam ko, lahat tayo ay binigyan ng ating Panginoong Diyos ng kalakasan. Isa sa mga kalakasan kung bakit ka nagpapatuloy sa ating Panginoon. Honesty is the key to success. Kailangan po natin maging tapat para makamtan po natin ang tagumpay na ninanais mo sa iyong buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoong Diyos. Hinihiling ko ang bawat isa ay tumayo. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige po, amen. Tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos. Ituon po natin ang ating Panginoon, ang ating puso't isipan sa ating Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. Sige, manalangin ka sa ating Panginoon. Kung ano yung mga kahilingan mo sa iyong buhay, amen. Ibigay mo sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang iyong pangangailangan, hallelujah, ibigay mo sa ating Panginoong Diyos. At hayaan mo ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay sa iyo ng mga kasaganahan ng iyong mga mininiti. Tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos. Salamat po ng marami, Ama, na ngayon, Panginoong Diyos, namin sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na aming pinagbubulay-bulayan, Panginoon, naway aming naintindihan, Panginoon, at maging bitbit at kalakasan po sa aming buhay ang mga talata mo, Panginoon, na nasambit, Lord God, na aking nasambit sa bawat isa. Lord, naniniwala ako, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na kami ay magpapatuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon, at tatalikuran ang mga lumang gawain at tatalikuran ang mga lumang buhay at hindi na babalikan, Lord God, ang mga toxic na bagay, Panginoon, at kami ay lalakad ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoong Diyos, at muli, Panginoon, dinadalangin ko, Panginoong Diyos, Lord God, ang aming mahal na pastor, Lord God, at ang mga kasamang, Lord God, na mga kalalakihan, Lord God, na sa kanila po, Panginoong Diyos, paglalakbay, pag-uwi, Panginoon, ingatan mo sila, Lord God, na makarating sila ng ligtas at payapa, Panginoong Diyos, sa kanilang mga tahanan. At maging, Panginoong Diyos, ang mga lingkod mo na narito, na nagbigay ng oras, Panginoong Diyos, ikaw siya nawa, Lord God, ang magbigay ng mga pagpapala, at ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi at sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pang-aking samot na langit, sa tanging pangalan mo. Ang lahat ay magwika ng Amen. Palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. To God be all the glory. At, sige po, para mabilis lang tayo, kung okay lang po, i-circle na natin. Kasi may prayer tayo ngayon. Amen. Mga 15 minutes lang, i-circle na po natin.